Congratulations are in order, Eunice, sa inyo dyan sa PPA dahil balita namin, tumaas ang kita ng Philippine Ports Authority. Bigyan mo naman kami ng detalye tungkol dito. Eto nga, puro good news po ang baon natin ngayong umaga, no? Pagdating po sa revenue ng Philippine Ports Authority, tayo po ay nakapagtala ng 21.06 billion pesos na revenue. Ito po ay sa nakalipas na 10 buwan ng taong 2023 at we attribute this po sa good governance of course ni PPA General Manager Jay Santiago at sa mga policy changes po na ipinatutupad ng PPA. Sa ngayon, partner, meron tayong mga ongoing na projects. Kabilang nga po dyan yung 74 implementing projects po natin. Meron po tayong 36 projects sa Luzon, 19 sa Visayas at 19 po sa Mindanao. So tuloy-tuloy po ang pagbibigay serbisyo ng PPA sa buong bansa. Magandang balita yan, Eunice, sa iyong pagbabalik. Can you imagine, tama ba na ito ang highest ever since it all began? Tama ba yan? Tama, partner. At actually, itong revenue ng PPA ngayon, it's the highest since 1974. Wow. Since ginawa yung PPA, so since 49 years ago, nakapagtala po ang PPA ng highest revenue ngayong taon under po ni PPA General Manager Jay Santiago. At ngayong October, actually, napakalaki na sa 2.5 billion po yung revenue ng PPA. And tuloy-tuloy lang po yan dahil bumabalik na rin po sa pre-pandemic level yung atin pong mga operasyon. Kabila na po yung mga pasahero, mas marami na po yung pasahero sa domestic, saka po yung mga international, tuloy-tuloy din yung pagdating sa mga cruise terminal natin. Ayan let's use our ports dahil sayang ang mga, lalo na yung mga magaganda ngayon, mga aircon at mga bagong gawang ports ng PPA. Ako ay ikaw ay proud mong sinuot ang ating sariling atin dyan sa Bali, Indonesia, Eunice. Kwento mo naman yan. Partner, nagkaroon nga ang Pilipinas, kabilang po ang Pilipinas dito po sa 47th Association of Ports, dito po yan sa ASEAN. Dito po, ginanap po yan sa Bali, Indonesia at andyan po yung mga representatives po ng iba-ibang mga bansa, kabilang na po yung Brunei, Cambodia, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Singapore, Thailand, Vietnam, at syempre po ang Pilipinas sa inyo pong lingkod. At andyan po, tayo po ay nag-present ng country's paper ng posisyon po ng Pilipinas pagdating po dito sa mga pantalan at yung mga improvement po natin sa atin pong mga ports at yung atin po pakikipag-ugnayan sa mga bansa na kabilang po sa ASEAN. So ito po, malaking tulong po ito at kabilang po tayo sa mga pantalan na nandun ang linya sa progresibong pantalan. Congratulations sa PPA at sa iyo, Eunice, for representing our country well.